Magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Karen, at simulan na natin ang intense na paghaharap ni Vlad at Godwin. Nagsimula ang eksena nang dumating ang mga kabalyero ng Bezed. Dumating si Yeager kasama si Vlad at ang iba pang kabalyero upang makipagkita kay Baroness Alicia. Magalang silang bumati at ipinahayag na naroon sila upang magbigay pugay. Ngumiti si Alicia habang tinatanggap sila. Hindi nagtagal, lumapit si Vlad at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagkahuli. Ipinahayag din niya na dumating siya bilang tugon sa paanyaya ng Baroness. Mas lalo pang natuwa si Alicia nang makita siya. Para sa kanya, si Vlad ay espesyal, dahil siya lang ang pinayagan niyang tumawag sa kanya bilang lady. Ito ay dahil sa panyong ibinigay niya noon. Sinabi ni Vlad na handa niyang bayaran ang utang na iyon. Para sa kanya, ang kapalit ay ang kanyang pangalan at dangal bilang kabalyero. Habang nangyayari ito, tiningnan lamang siya ni Istvan at napaisip kung ano ang panyong iyon. Tuloy pa nito, ang presyo na iyon, ang magiging pangalan ko, na ginagarantiya ng pamilyang Bezed household at karangalan ng isang kabalyero. Sa kabilang banda, nakatitig lamang si Vlad kay Godwin. Siya ang taong matagal na niyang gustong makaharap. At dito ay sinabi ni Vlad na umakyat ako at tumawid sa putikan para makarating dito. Nagulat si Godwin nang makita si Vlad, dahil ito pala ang batang minsan na niyang nakatagpo noon. At dito, nagkaharap ang dalawang mandirigma. Napasabi na lamang si Vlad, na sa wakas ay nakuha ko rin ang karapatang tumayo sa harap mo. Lumipat ang eksena kung saan ay nag-uusap ang taga-kanluran ng pribado. Hindi natuwa si Istvan sa naging takbo ng mga pangyayari. Pakiramdam niya ay nasapawan siya ng batang Vlad. Saad pa nito, na hindi pa daw niya naririnig ang pangalan nito. Naisip niya ang itsura ni Vlad kahit na akala niya makakasalubong nito ang tingin niya, hindi pala siya ang tinitignan nito. Kundi kay Godwin na nasa likod ko. Tinanong nito si Godwin kung kilala niya si Vlad. Inamin ni Godwin na kilala niya si Vlad, at kahit papaano ay humanga siya sa naging pag-unlad nito. Napaisip si Godwin noong pumunta ito sa Sora, sa araw na iyon ay tila hindi nito iniligtas ang kanyang buhay dahil lamang sa awa, ngunit dahil sa mga nagniningning na posibilidad na dala ay naakit ito sa kanyang nais na suportahan siya. Ngumiti na nga lamang si Godwin at napasabing, hindi nito makapaniwala na siya ang taong nakatanggap ako ng ulat. Gayunpaman, malinaw na magiging balakid si Vlad sa kanilang mga plano. Tinanong ni Istvan kung anong gagawin nila. Napagdesisyonan ni Godwin na ituloy ang kanilang layunin sa pamamagitan ng isang simpleng prinsipyo, ang mananalo ay kukunin ang lahat, at iyan ang batas na gumagana sa lahat ng lugar. Samantala, nakipagpulong si Alicia kina Yeager at Vlad. Ibinigay ni Yeager ang liham mula kay Joseph, na naglalaman ng alternatibong plano upang matulungan si Alicia. Nang mabasa ito, nagulat si Alicia ngunit nakita niya ang posibilidad na makalaya sa impluwensya ng kanluran. Ibinunyag ni Yeager na may kaugnayan ito sa isang makapangyarihang angkan, na maaaring makatulong sa kanya. Kagaya ni Madam Oksana na ina ni Joseph, maaring pareho ang inyong dugo na dumadaloy. Tuloy pa nito, ang dahilan kung bakit pinahiram ng Bezed household ang kanilang mga espada ay dahil minanamo rin ang bloodline na iyon. Ang Oscar household, napaisip ang Countess na kung maging godmother nito si Madam Oksana, madali na lamang nitong tanggihan ang alok ng Gaidar household. Nag-alala si Alicia na baka abala lang ito kay Madam Oksana. Sumagot naman si Yeager na ikalulugod itong tanggapin si Alicia. Sa kabila nito, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Maraming puwersa ang kumikilos, at mahirap malaman kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan. Tinanong ni Alicia kung kailangan daw ba nitong sagutin agad. Sumagot naman si Yeager na hindi, alam nitong mahirap ang magdesisyon agad kaya pag-isipan muna nito ni Alicia. Nagpasalamat naman si Alicia sa konsiderasyong binigay ng pamilyang Bezed. Napaisip na nga lang ang matandang tagapayo na ito daw ay isang mahirap na desisyon sa pagitan ng Gaidar household, na lumalapit na may dahilan ng isang panukalang kasal, at ang Bezed household na gumagamit ng proteksyon bilang isang pain. Tuloy pa nito, na wala na daw bang mapagkakatiwalaan ang Baroness na si Lady Alicia. Habang nag-iisip ang matandang tagapayo, tinanong ni Alicia si Vlad kung kamusta ito at kung maayos lang daw ba ang mga binigay na misyon dito. Sumagot naman si Vlad, na gagawin nito ang lahat para kay Alicia, at yun daw ang inutos nito sa kanya at gusto niya ring dong gawin iyon.
Sa lahat ng iyon, napansin ng kanyang tagapayo na si Vlad lamang ang may malinaw at tapat na hangarin, ang protektahan siya. Nagpasalamat naman si Alicia kay Vlad sa naging tugon nito. Hindi nagtagal, hiniling ni Alicia na makita ang panyong ibinigay niya kay Vlad. Kinuha ito ni Vlad mula sa loob ng kanyang baluti. Ngunit hindi niya namalaya na nasa ama nitong lumabas ang isa pang panyo, isang puting panyo mula sa ibang babae. Napansin naman ito ni Alicia at dali-daling hinablot ang puting panyo. Nagsalita naman ang boses na hindi nito nakita ang kamay kung paano nito hinablot. Sumagot naman si Vlad na maging siya ay hindi niya rin ito nakita. Agad nagbago ang ekspresyon ni Alicia. Sinubukan ni Vlad na ipaliwanag na isa lamang itong simpleng regalo mula sa kaibigan. Tuloy pa nito, na isa daw itong pure cotton kaya maganda itong gamitin. Nagalit naman ang dalawang kabalyero sa sinabi ni Vlad, at napasabing tumahimik na lamang ito bago pa may mangyaring hindi maganda. Tila nagtaka na lamang si Vlad sa mga nangyayari, at dahil dito, ay mas lalo lamang nagalit ang Countess, si Yeager at ang matandang tagapayo kay Vlad. Pagkatapos ng kanilang pagtitipon ay pinagalitan ni Yeager si Vlad. Sinabi nito na siya daw ang pinakatangang tao na nakilala ni Yeager. Galit namang nagpatuloy si Yeager, na inihanda ni Sir Joseph ang lahat para sa iyo, pero to think na sinira nito lahat para sa isang panyo. Yumuko na nga lamang si Vlad at humingi ng paunawa, hindi daw nito inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Napabuntong hininga na nga lamang si Yeager, at sinabing isa na itong kabalyero at pinangako nito sa sarili na ituturing niyang isang adult si Vlad. Sa huli, ay pinalabas nito si Vlad upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Lumabas si Vlad at agad siyang tinukso ng ibang kabalyero. Pinagtawanan siya dahil sa kanyang pagkakamali. Sinabi ng isang kabalyero na hindi sila makapaniwala na naglalakad si Vlad kasama ang dalawang babae sa kanyang braso. Nire-respeto daw nila si Vlad dahil sa ginawa nito. Nainis man siya, napaisip din ito na hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanyang unang misyon bilang kabalyero. Nagsalita naman ang boses na ang pang-aasar na iyon ay tanda na tinatanggap na siya ng iba bilang isa sa kanila. Naisip nito ang mga kasamahan noong nandun pa ito sa Rose's Smile, bagamat magkaiba ang kanilang katayuan, sa palagay niya ay magkatulad ang mga tao sa lahat ng dako. Naglakad si Vlad mag-isa, at naisip nitong matagal nang hindi ito nakapunta sa puno na iyon. Sa kabilang banda naman, ay sobrang nagalit si Alicia sa nangyayari. Hindi nito lubusang maisip na ganito kawalang isip si Vlad. Sinabi nito na paano niya pinagsama ang panyo niya sa panyo ng ibang babae. Sumagot naman ang matandang tagapayo, pero talaga dong pinananatili niya itong malinis. Nagsalita naman si Alicia, na inaasahan niya na ito. Tuloy pa ng matanda, na sa kabila ng kanyang mahirap na misyon ay nanatiling malinis ang panyo na binigay ni Alicia kay Vlad. Nakagawa nga daw ito ng pagkakamali dahil sa kanyang kamangmangan, ngunit maaaring nangangahulugan din ito na ang kanyang mga iniisip ay napaka-inosente. Napatahimik na nga lamang si Alicia sa sinabi ng matanda. At dito ay may napansin ang matanda mula sa malayo. Nakita nito si Vlad na nagdadasal sa may puno ng kahoy. May dahilan ang Bazed household kung bakit inalagaan nila ito, at ito ay dahil sa taglay nitong katangian. Nagsalita naman si Alicia, na hindi pa rin daw ito nagbabago sa kabila ng lahat na nangyari nito. Napansin ni Alicia na may paparating na tao, ito pala ay si Istvan. Inalarma agad ng matanda ang mga kawal at puntahan daw nito si Sir Yeager. At dito ay nagkita ulit si Vlad at ang serpent. Tila masaya itong makita si Vlad. Tinanong ni Vlad ang boses kung wala pa rin daw itong naalala. Sinabi naman ng boses na wala. Hindi daw ba ay may naalala ito noong nakita nito si Noir Saad ni Vlad? Sumagot naman ang boses na parang may connection daw ito sa mga spirit. Habang nagdarasal, napansin niyang may papalapit. Ito pala ay si Istvan. Lumapit si Istvan at agad itong nagsalita. Saad nito na may libingan pala sa ganitong lugar. Tuloy pa nito, marahil ay kakilala daw ito ni Vlad. Tumayo naman si Vlad at sinabing hindi daw ito nararapat dito, at kailangan pa daw nitong humingi ng pahintulot mula sa may-ari ng lupa. Pwede kang pumunta dito pero ako hindi. Saad ni Istvan. Sumagot naman si Vlad na nakakuha na daw ito ng permiso na pumunta dito. Ipinarating niya ang mensahe ni Godwin, kung ibibigay ni Vlad ang panyo, iyon na daw ang kabayaran sa pangalawang beef jerky.
Nagulat si Vlad sa sinabi ni Istvan. Naalala nito noong ibinigay ni Godwin ang jerky sa kanya. Tumanggi si Vlad. Sinabi nito na kunin niya ito kung kaya niya. Tuloy pa nito na kung sa tingin daw nito na kaya nitong gawin iyon. At dito ay biglang binunot ni Istvan ang kanyang espada at tinutok ito kay Vlad. Hindi naman gumalaw si Vlad at tila kalmado lamang ito. Saad ni Istvan, wala daw itong balak bumalik ng walang dala, bata ng hilaga. At dito ay hinamon ni Istvan si Vlad ng isang duelo. Sinabi ni Vlad na sabihin ito ulit. Tila naguluhan naman si Istvan sa sinabi ni Vlad. Tuloy pa nito na siya daw ay isang kabalyero ng pamilyang Bezid at kabalyero ng Baroness. Kaya kung gusto daw nito ng duelo, ay sabihin daw nito ng maayos ang kanyang pangalan, tulisan ng kanluran. Dahil dito, napagdesisyonan ang isang duelo. Itinakda ito makalipas ang 2 araw, at magkakaroon ng pari bilang saksi upang maging formal ang laban. Kinagabihan, tinignan ni Godwin ang ulat na bigay sa kanya ng kanyang kawal. Sinabi dito, na tinalo ni Vlad ang Black Mage, nilure niya ang Death Worm at tinalo ang Lindblom ng mag-isa. Saad ni Godwin na hindi daw ito kapanipaniwala, at kathang-isip lang ang kwento ni Vlad. Sa tingin nito, ang pamilyang Bezid ay masyado mainipin. Naalala nito noong pumunta ito ng Sora at nakita nito ang kakayahan ni Vlad. Nakita nito na may potential si Vlad bilang isang swordsman, at namangha dahil nakagamit ito agad ng aura. Nang hinayang ito dahil hindi niya ito nakuha noong ito ay hindi pa marunong gumamit ng espada. Kalaunan ay dumating si Istvan. Sa tingin nito ay hindi niya ito nakuha saad ni Godwin. Sumagot naman si Istvan, na gaya ng inaasahan hindi daw ito nakinig. Inaasahan daw ni Godwin na kukunin niya ito sa pamamagitan ng dahas. Sumagot naman si Istvan at sinabing na wala daw ang kanyang pananabik nang dumating ang kasamahan nitong mga kabalyero. Hindi daw nito alam kung paano ito nalamang ng iba ngunit hinamon niya daw ito ng isang duelo. Tinanong naman ni Godwin kung kailan ito. Sumagot naman si Istvan na pagkalipas daw ng 2 araw. At dito ay nananabik ng makaharap ni Istvan si Vlad, at gusto na nitong makita ang reaksyon ng pagkatalo. Dumating ang araw ng duelo. Ginanap ang duelo sa isang malawak na damuhan malapit sa libingan ng mga magulang ni Alicia. Napaisip naman si Istvan, na hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa damuhan na ito. Ito daw ay napakalinis at tila walang makikitang mga bato sa lugar na ito. Tinanong nito si Godwin kung umulan daw ba kagabi, sumagot naman si Godwin na hindi. Nagtaka ito kung bakit basa ang mga damo. Sinabi ni Godwin na ito daw ang laban na hindi siya familiar, kaya dapat daw itong maghanda sa anumang mangyayari. Habang naghahanda, naramdaman ni Vlad ang bigat ng laban. Alam niyang malakas ang kanyang kalaban. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Nang tuluyan na siyang tumayo, handa na siyang lumaban. At sa kanyang likuran, ay naroon si Jaeger tahimik ngunit naniniwala sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Jaeger na ipakita nito kung ano ang ibig sabihin ng espada ng katarungan. At dito nagtatapos ang kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.